Good morning! Morning! Salamat sa Panginoon sa pagkakataon ulit na ating mapag-aralan ang Kanya pong salita. Ating pong buksan ang ating pong mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 12, verses 7 to 11. 1 Corinthians chapter 12, verses 7 to 11. Muli ko pong hinihiling ang bawat isa na tayo magsilindi. At basahin ulit natin dito ng sagot-sagutan. 1 Corinthians chapter 12, verses 7 to 11. Sabi po sa verse 7, Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. To one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking different kinds of tongues, and to still another interpretation of tongues. Together, All these are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one, just as He determines. pagpalain po ng Panginoon, ang pagkabasa ng kanyang salita, muli po tayong manalangin. Lord, sa umagang ito, humingi kami ng tulong para maunawaan namin ang bawat bahagi ng inyong salita na aming binasa. Panginoon, ito po ay malaki ang may tutulong sa amin personally at sa aming lahat corporately, Panginoon. Kaya tulungan po kami na ma-discover, ma-develop namin, Panginoon, ang mga kakayahan na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Nawa ito ay magbigay ng excitement sa amin pong paglilingkod. At nawa ay hindi lang excitement, kundi this will also humble us. Sapagkat sa kabila na hindi kami karapat-dapat ay binigyan kami ng bahagi para, Panginoon, maging bahagi ng pagpapalawak ng inyong kaharian sa mundo ito. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami sa aming pag-aaral. Kami dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakakapula po kayong lahat. Lahat siguro tayo ay mahilig magbiyahe. Di ba? Mag-travel. Kung siguro bibigyan tayo ng pagkakataon ay tayo as a church, kung tayo ay lilibre halimbawa ni Brother JJ, pumunta sa Baguio lahat. Siguro talagang pupunta tayo. Bukas na. Wala siguro tatanggi, di ba? Lahat po tayo ay magbabiyahe, sasakay ng sasakyan. Pero, ano kaya magiging reaction po natin? Kung ang sasakyan natin ay ganito ay tsura. May noon ng Baguio. Okay. Ano ba yung bike natin ganito ang itsura? At yung sasakyan natin ba, out of the country tayo, ganito ang itsura. Sasakay ba kayo dyan? Kahit na yung mga materials niyan, if ever, kung sakali ay first class yung mga materials na ginamit, sasakay ba kayo dyan? Hindi, di ba? Kahit na mag 50% off or 25%, in fact, baka kahit libre, hindi tayo sasakay dyan. Bakit kaya? Kulang, di ba? Kasi pagka sumakay ka dyan, hindi siya stable. Magtatabingi siya. At syempre, pagka hindi stable yung sinasakyan mo, ano mangyayari? Mapapahama ka. Di ba? Mas gusto natin at mas sasakay tayo kung ganito yung sasakyan natin. Dibawa, kung may bata kayo nag-aaral ng mag-bike, mas tuturuan mo siya sa ganito. Yung kompleto. At mas sasakay tayo, mas peaceful ang ating puso kung sasakay tayo sa ganitong eroplano. Bakit? Mas peaceful tayo, mas gusto natin na dito sumakay. Kasi stable siya. Pagka kompleto ang pyesa ng isang gamit, stable yan. Lalo na sa sasakyan. Di ba? Alam niyo mga kapatid, salamat sa Diyos sapagkat sa church ay hindi lang tayo pinalakas ng Panginoon. Kundi binigyan niya rin tayo ng stability. Yung ating pong pinag-aralan last week, yung speaking gifts, those were given to make us strong. Okay? In our faith, in our commitments, binigay yung teaching, itong pagtuturo natin ng salita ng Diyos,
Ginawa yan ng Panginoon para tayo ay lumakas. Kasi alam po natin na ang salita ng Diyos ay parang pagkain. Di ba pagka kumakain tayo, lumalakas tayo. Pag hindi tayo kumakain, nanghihina tayo, nanginginig tayo. Di po ba? Kaya, ang madalas ng tanong, kung ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating daw espiritu at kaluluwa, gaano kadalas nyo pinapakain ng inyong espiritu at kaluluwa? No? Kung ipapakita daw sa inyo ang picture ng inyong espiritu at kaluluwa ngayon, ano kaya ang itsura na? Based sa kung paano at kung gaano nyo ito kadalas pinapakain. Kasi physically, di ba, hindi natin hinahayaan yung physical na katawan natin na magutom, na mag-miss ng kahit isang meal. No? Meron akong pastor na na-interview, yung founder ng Bread of Life, kung narinig niyo na yan. Medyo payat siya. Sabi niya sa akin, Pastor, alam mo bang 7 times a day kami kumain? Wow, 7 times a day? Nisip-isip yun, no? Kasi ako 3 times a day lang eh. No? So, ano, di ba? Hindi, noon, nung in-interview ko siya, 3 times a day ka lang. Sabi ko, gaano karami yun, no? Or gaano kadalas yun, no? So, breakfast, tapos merienda, tapos lunch, tapos merienda ulit, tapos dinner, tapos merienda ng 9 o'clock, tapos may midnight snack pa. So, talagang ang dami, no? Kaya sabi niya, hindi ko ginugutom ang aking katawan. And then na-realize ko, every day na pinag-aaralan ang Word of God, na ito ang Word of God ay pagkain ng ating spirito at kaluluwa. Gaano rin kaya natin pinapakain itong ating spirito at kaluluwa? Kung yun nga, kung ipapakita sa ating ngayon kung ano yung tsura ng ating spirito at kaluluwa, buhay po kaya yan? No? Excuse me. Kaya, malakas kaya, naghihinalo kaya? No? Nag-aandap na kaya? So, napakahalaga po, no? Na naririnig natin ang salita ng Diyos, binabasa lagi natin ang salita ng Diyos. Because the Word of God will keep us strong, or will make us strong. At yung pag-aaral, yung pagtuturo po, binigay ito na kakayahan ng Panginoon sa bawat sa atin, ng salita ng Diyos to make us strong. Pero, merong isa pa na binigay ng Panginoon, no? Nakakayahan sa church, hindi lamang to make us strong, but to keep us strong. Okay na po? To be strong is one story, and to keep becoming strong is another. Di ba? Lalo na tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kasabihan na mingas hugo. Ang galing mo sa una, no? Ang sipag mo sa una. Pero habang tumatagal ang panahon, no? Habang lumilipas ang panahon, nawawala tayo. Kaya ang dami nating mga blessings na hindi natatanggap. Kaya nadi-disappoint tayo sa Christian life natin. Kasi, yun nga, magiling lang tayo sa una. Diba? Ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi lamang tayo palakasin, kundi panatilihin tayo maging malakas. Panatilihin tayo malakas. Kapatid, for the past few Sundays na, in the past few Sundays, ito po ang ating pinag-uusapan, God's gifted church. No? So I hope, yun nga po, nagkakaroon na ng part sa inyong pong buhay, sa inyong pong mga isipan, ng simbahan, lalo na itong CGBC Satellite. Because the Lord is the one who founded this. This is gifted. No? Ang bawat isa po sa atin ay may pinagkaloob na kakayahan ang Panginoon. Okay? Nakita natin yung first Sunday, using our God-given gifts. We have to use this. Once na ma-discover ninyo, you have to develop it and use it. No? Huwag niyong itago sa baul. No? Huwag niyong hayaang kalawangin. Gamitin po natin. So, then, discover your gifts. Then last, nakita natin yung speaking gifts. So again, gaya na sabi ko kanina, the speaking gifts are used, no, to make the church strong. Itong sunod nating pag-aaralan ay tinatawag na stabilizing gifts. No? Stabilizing gifts. Mga kakayahan na nagpapatatag
Hindi lamang nagpapalakas, kundi nagpapatatag. At alam niyo, kung importante ang speaking gifts, importante rin ang stabilizing gifts. Kaya mga kapatid, kung makikita ninyo ang inyong pong mga sarili, that you are one of those persons na gifted ng stabilizing gift, you better develop it and use it. Kasi importante ang stability ng church. Okay? Hindi lamang kailangan ng church ay strong, but it should also be stable. At ginamit ng Panginoon, binigyan ng kakayahan ng Panginoon ng mga tao to be part of that. No? So be part of it. Huwag niyong i-itchapwera ang inyong mga sarili. Huwag niyong sayangin yung oras at yung pagkakataon para ating pong magamit para mapaglingkuran ang bawat isa. Okay. So, ito pong 1 Corinthians, or by the way, ito daw ang ibig sabihin ng stabilize. Basahin lang po natin according sa Cambridge Dictionary. Ready? Begin. Stabilize means to cause something to become fixed and stop changing, especially in order to take it from becoming worse. So, yan po ang ibig sabihin ng stability. Or kung ikaw ay may gift to stabilize, ito ang function. Ito ang dapat natin gawin sa church. Okay? Lalo na sa panahon natin ngayon, maraming mga teachings, false teachings. Tandaan niyo po, kung hindi po kayo nag-aaral ng Word of God, sasabihin ko na po ito sa inyo. Maliligaw kayo. Madadaya kayo. Malilinlang kayo ng mga ibang katuruan. Kasi ito po ang ma-realize nyo, the more you expose yourselves to God's Word, makikita nyo yung difference. Bakit yun? Hindi si Jesus ang salvation niya. Pero ang nakalagay sa Bible, si Jesus. Mapapansin niyo yun. Bakit ganito ang practice ng mga to? Pero dito sa Bible, ganito ang practice. Ganito ang pinapaniwalaan. Ganito ang pinaninig nila. Mapapansin niyo yun. Pero again, pagka hindi tayo nag-aaral ng Bible, hindi nyo mapapansin. You will always say na, pare-pareho lang yan. Diba? Hindi po, mga kapatid. It is definitely different. Okay? So, ito pong stabilizing gift. Binigay ito, hindi para lang yan, panatiling stroke ako. Hindi para ibigay lang na palakasin niya, kundi dapat panatilihin ka malakas. Okay? Kaya napaka-importante po ng mga gifts nito. Okay. So, ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. Ang Corinth po ay nandito. Ito po ay part ng Europe. At nasa southern part ng Greece ang Corinth. Ito po. At sabi nila, napakayaman na lugar nito kasi meron siyang port. Basta may port daw isang bayan, mayaman yun. Kasi trading yan. Trading places. Ang sabi nung isang narinig ko, parang Subic daw yan. Corinth. Kasi may port. Okay? Pero, sa kabila ng may port yan at maunlad, ay makasalanan ng mga tao dito. Para daw Olonga po. Corinth. Noon. Ewan ko ngayon kung ano na Olonga po. But di ba pagka galing ka sa Olonga po, iba ang connotation. Di po ba? Pero, ganun kayaman ang mga dito sa Corinth. At nung si Apostol Pablo po ay nagpunta dito, nag-spend siya ng 2 years dito, nakapag-start siya ng church. At pagkatapos niya dito, pumunta siya ng Ephesus. Okay? Pumunta siya sa Ephesus. 1 year after na may tayo yung church dito, nagkaroon ng problema sa Corinth. Napakaraming problema. So, nalaman yun ni Pablo nung nandun siya sa Ephesus. So, kailangan niya sumulat to address the problems. At alam po ninyo, kung may church noong unang panahon, noong panahon ni Apostol Pablo na very problematic, ito pong Corinthian Church. Okay? Ito po ang mga ilan sa mga problema
ng Corinthian Church na in-address niya dito po sa unang sulat niya. Una, the problem of division and quarrels. No? May problema sila ng pagkakanya-kanya. Ang sabi ng iba, kay Pablo ako susunod. Sabi ng isa, hindi, kay Apollos ako, mas magaling mag-preach si Apollos. Ang sabi ng isa, hindi, kay Christ ako. So mayroong division. So in-explain niya Apostol Pablo na hindi kayo dapat maghiwa-hiwalay. Kasi kami, mga lingkod lang kami ng Panginoon. No? Si Apollos ang nagtatanim, ako nagdidilig. Ang Panginoon na nagpapalago. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-hiwa-hiwalay. Kasi, yung aming mga ginagawa ay para sa Panginoon. Okay? So, may division at yun nga away. No? So, hindi ko alam kung paano away yung ginagawa nila. Pero yun ang problema ng Corinthian believers. Second, sexual immorality. No? Ang malupit sa sexual immorality dito ay yung mga magkakamag-anak. No? Incest ang problema. Okay? Imagine doon sa church, may ganung issue. So, dinilya ni Apostol Pablo kung anong dapat gawin. And then, those among believers, ito, hablahan ng mga mananampalataya. Ito po ang paalala ko sa bawat isa. Huwag naman sanang mangyari. No? Pero, kung magkaroon tayo ng problema, dito po sa atin, sana huwag na nating pabutin sa korte. No? Pag-usap-usapan po natin. Okay? At ayusin natin dito na lang. Kasi yung sabi nga dito ni Apostol Pablo, masamang pagtotoo yan. No? Kayong magkakapatid. Mga hindi mananampalataya ang magja-judge sa inyo. Okay? So, yun po ang dapat natin gawin. Ano po, mga kapatid? Pag-usap-usapan talaga natin at ayusin natin. Hindi yung mag-uusap para lalo magkasira. Hindi, kundi mag-uusap tayo para mabuo din tayo. Yun na po ang diniscuss dito ni Apostol Pablo. And then marriage and singleness. So, marami yung diniscuss dito si Apostol Pablo kung ano mas maigi para sa kanya ay mas maigi daw maging single. No? Dahil wala kang problema. No? Pero sabi niya sa verse chapter 7, pero hindi ka makatiis, mag-asawa ka kaysa magkasala ka. Diba? Yun ang sabi niya dito. Okay? Then, freedom in Christ. No? Ito yung tungkol sa pagkain. No? May mga pinagbabawal na pagkain, pero diniscuss ni Apostol Pablo na meron tayong freedom to kung anong dapat natin kayo. Kasi yan ay blinas ng Panginoon. Okay? Next, order in worship. Noong unang panahon ni Apostol Pablo, kagulo ang pag-worship. No? Kanya-kanya. No? Walang order. So sinabi dito ni Apostol Pablo na God is a God of order. Kaya dapat, kung ano yung pagkasunduan ninyo na order ng worship, dapat ganun ang sundin. Para hindi kagulo. Okay? Alam niyo ba, naka-attend ako ng isang worship service na hindi ko alam kung sino yung song leader. Hindi ko alam kung sino yung speaker. Basta, ang dami na sa unahan. Tapos biglang may tatayo na lang magsasalita. 5 minutes, tapos ulit. Tapos biglang may tatayo ulit na magsasalita. Sabi ko, bakit natutong ka na dito? Wala tuloy akong natutunan pag uwi ko pa. At saka parang paglabas ko, babalik pa kaya ako sa church na ito. No? Kaya, mga kapatid, as much as possible, ay gawin po natin ang ating best para, kumbaga, sundin yung order ng ating pong pananambahan para maayos po ang ating pagpunta dito. Talagang marinig natin yung pagkilos ng Panginoon sa bawat isa. So, yun ang problema nila. No? Next, the significance of the Lord's Supper. So, pag the Lord's Supper nila, kanya-kanya sila, no, ng dalang tinapay, kanya-kanya din sila ng dala ng alak, no, ng kanilang wine, at unahan sila, no, kakain na ako, tapos inom na ako. So, nakakalungkot, bago pa mag-start ng service, lasing na yung iba. No, kasi, parang yung konting iniinom nila, bitin sila doon eh. So, hindi nila naiintindihan kung anong ibig sabihin ng Lord's Supper. Kaya na-explain ni Apostol Pablo sa
chapter 11. And then, the right use of spiritual gifts. Ito na, sa chapter 12. Ang akala ng mga tao, basta speaker ka, ikaw yung nasa unahan, ikaw yung may pinakamagaling na gift. Kaya dapat ganyan, dapat ang i-wish mo. Hindi. In-explain na Apostol Pablo dito na equal, no? At lahat ay importante. Walang magaling, no? Walang second class, walang third class. Lahat first class. No? Ang kakayahan ng pinagkain. And then ang panghuli, yung resurrection and second coming. So imagine, ganito yung problema sa Corinthian church. At ito ang dahilan bakit sumulat siya. Okay? So yung number 8 problem, yun ang ating pagka-discuss. No? Praise God sapagkat sa panahon natin ngayon, hindi ganito katitindi ang mga problema sa mga churches. Although, no, may mga ilan dito na yan din ang problema. No? And let us pray, no, para hindi na natin ito ma-encounter or kung ma-encounter man natin itong ganitong problema, ipag-pray natin mga kapatid that we will use our gifts. No? Ito ang dahilan bakit natin pinag-aaralan ito. To overcome, no, the challenges that we will face. Sapagkat hindi natin pwedeng sabihin na tayo nag-aaral ng Bible, accepted tayo sa mga ganitong problema. Hindi po. Tayo po ay prone sa mga ganitong problema sapagkat mga imperfect po tayo. We are only forgiven by God, but we are not yet perfect. Kaya nga binigyan tayo ng gift ng Panginoon na kaya para ayusin kung ano man ang magiging problema along the way. Okay po? So, yan po ang makikita natin na problema ng mga Corinthian believers. So, sa stabilizing gifts, meron pong dalawang grupo na makikita tayo. Ang unang group ay the directors group. Ano yung ibig sabihin ng directors group? Ang ibig sabihin ng directors group, in charge of the direction of the church. So, itong mga gifted na mga taong ito, na pinagkalooban ng Panginoon, mapapansin ninyo, itong mga taong ito yung nangangasiwa. Ito yung mga may malasakit sa direction ng church kung saan siya pupunta. Okay? So ito yung directors group. At obserbahan nyo yung mga sarili. No? Meron ba kayong ganitong desire sa inyong mga puso? Gusto nyo bang maging part ng ganito? Pagka may mga ganito daw kayong urge, ang ibig sabihin, mas malaki ang tendency na meron kang gift ng stabilizing. Meron kang stabilizing gift. Okay, ano yung mga directors? Sino-sino yung mga nasa directors mo? Muna, administration. Gift of administration. Okay, makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Sabi niya, and God has appointed this in the church, first apostles, second prophets, third teachers, after that miracles, then gifts of healing, helps, administration, varieties of tongue. Ito po ay grino po ko para mas maintindihan po natin ng maayos. Po? So, ang una, administration. Makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 28. Ano ba ang ibig sabihin pagka meron kang gift ng administration? Ito po. Basahin niya po natin. Ready? Begin. To steer. Okay. So ito pala ang may kakayahan ng administration o pangunguna, pangangasiwa. Okay? Sabi diyan, he has the ability to steer the body toward the accomplishment of God-given goals and directives by planning, organizing, and supervising others. So ito yung, mayroon akong nakausap na pastor. Ewan ko kilala niyo si Pastor Ariel Abadiano. Kilala niyo yan. Speaker natin niya sa Calapan. Nung siya po ay single pa sa Balay-Balay Bukidnon, pagkakausapin mo siya, kailangan may dala ka notebook. Kasi, pagka nakausap mo siya, laging may plano yun. Ganito plano ko sa'yo. Sulat mo. Ganun lagi siya. Kasi pagka hindi mo sinulat, walang malilimutan. No? Kaya, pagkakausap namin yun, bakit yung gano'n?
Kasi ang ganda ng mga ideas niya. No? Or magaling siya mag-organize ng mga bagay-bagay. Magaling siya magplano. No? Ngayon, isa siya sa may mga gandang materials about sa discipleship. No? Kumbaga meron siyang vision, tapos kung paano ma-reach yung vision na yun, nasa-systematize niya. No? So nakakatuwa yung mga ganung mga tao, kaya lang minsan nakakapagod. Kasi laging, ito ang plano ko, ganito. Pero, kailangan natin yan sa church, no? Kasi kung walang administrator sa church, walang mararating ang church. Hindi mag-move forward ang church. Hindi sapat na meron lang mga teachers, no? Mga preachers. Kailangan meron ding mag-iisip, no? Gagawa, kung paano gagawin yung mga narinig natin. Halimbawa, narinig natin, we need to share the gospel to the people. Ang administrator, ganito ang nasa utak. Saan yung lugar kung saan ka mag-preach or mag-share ng gospel? Sino yung mga tao? Okay? Ano yung materials na gagamitin mo? Ano yung mga trainings? Gaano katagal mong gagawin yan? Then, ano ang gagawin mo after na nakapag-share ka? Ganun ang mga administrator. No? Yung step-by-step na stage ng gagawin mo ay naiisip niya. Okay? Nung ako ay nasa San Pablo, natutuwa ako doon sa kasama kong church. Kasama kong pastor. No? Siya may gift of administration siya. No? Ako, taga-bigay lang ng ideas. Pero kung paano isi-systematize yun, no? Ay siyang gumagawa. Kaya tuwang-tuwa ako kung ako sa San Pablo, talagang nagagawa niya sa papel na isusulat niya kung ano yung gusto kong mangyari. Okay? So, meron ba kayong ganyang desire sa iyong puso? Parang pagka nakarinig kayo ng isang concept, na niyo ba? Parang step 1, step 2, step 3, step 4. Nakikita niyo ba yung end result? Tapos kung paano ka makakarating doon. Okay? So yun po ang may gift of administration. Ang Greek word daw ng administration ay kubernesis, to steer, to guide, or helmsman. No? Yung helmsman, yun pala ay sa Tagalog, taga-timon, no? Ng barko. Okay? Halimbawa, gusto ng kapitan, doon tayo pupunta. So itong helmsman, siya tuturo ng direksyon papunta. Okay? So yun ang administration, gift of administration. And as I've said, itong may gift of administration ay isa sa mga directors group na merong stabilizing gift. Imagine niyo kung ang isang church walang administrator, walang direksyon. Wala tayong mararating. Diba? Parang paikot-ikot lang tayo. Okay? So yun po, una. Ang pangalawa ay leadership. Okay? Leadership. Gift of leadership. Nasabi sa Romans chapter 12, verse 8, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. So ano pong ibig sabihin ng may gift of leadership? Basahin niya po natin. Ready? Begin. To stand before such care and diligence, so as to motivate us to get involved in the accomplishment of this goals. So mga kapatid, ang administrator at saka ang leader magkaiba. Ang administrator, taga-plano, ang leader, taga-execute. Okay lang? Parang sa ating government. No, sa Pilipinas, tatlong branch ng government, judiciary, executive at saka legislative. May taga-gawa ng batas, may taga-execute ng batas. So ito po, ang administrator, siya ang taga-gawa ng sistema. No? Yung leader, siya ang taga-pagpatupad nito. Siya ang taga-pagbigay ng encouragement
No, siya ang tagapili, no, ng mga tao pwede mag-involve dito. May nakita po akong picture sa Facebook. Ang difference daw ng boss at saka leader. Ang boss daw ay ganito. Okay? Yung, gawin niyo yan. Di ba? Pero ang leader daw ay ganito. Leader. Gawin natin. No? Gawin natin. Ito po ang may gift of leadership. Hindi yung pinapabayaan na silang gumawa. Kundi, ang may gift of leadership, magkakasama. No? Nagsiset ng example. Tumutulong. No? Ang may gift of leadership. So, yung mission, no, sama-sama kayo na gumagawa. Kaya mga kapatid, ano ba ang mission ng church? No? Ano ba ang mission ng CGBC Satellite? No? So kung may gift of leadership ka, you have to join. No? Hindi pwedeng sila na lang. No? Medyo hindi na ako pwede dyan. Medyo mataas na yung narating ko. Diba? May mga tao na gano'n. Para sa mga baguhan na lang yan. Ituro mo yan. Pero ako, iba na yung level ko. Ang tunay na leader, hindi siya nahihiya, hindi siya natatakot, at hindi siya nagdadalawang isip na sumama sa laban or sa pag-accomplish ng mission. At pagka ganito ang leader, di ba? Sino pagod dito? Kung mapagod man, pare-pareho kayo. Pero mas mabilis ang movement pag sama-sama kayo, di ba? Compared sa kung ikaw ang boss. No? Ito, mabagal na, as galit pa yung dalawa. Di ba? So, tandaan nyo to, kung ganito tayo, sisigurado sa inyo maraming galit sa inyo. Ano? Yung, gawin mo yan. Pero kung halimbawa po, tara, gawin natin to. Yun. Mas marami kayong campaign, mas marami makaka-accomplish, mas marami kayong makaka-accomplish. At yan po ang role pagka ikaw ay may gift of leadership. Dapat ganito ang thinking natin, mga kapatid. Kung yun pa rin ang thinking mo hanggang wala kang gift of leadership. Okay? Kasi tunay na leader, ganito po ang ina. Okay? So yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, the gift of knowledge. Ano ibig sabihin nun? Nasabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8, to the one there is given through the Spirit a message of wisdom, to another a message of knowledge by means of the same Spirit. So ito ay kakayahan ng karunungan. Okay? Ano ibig sabihin mo? Basahin niya po natin. Ready? Okay. To seek to learn as much about the Bible as possible through the gathering of much information and the analyzing of that data. Alam po ninyo, may mga tao na pag binasa nila yung Bible, madami sila nakikita. Maraming interpretation sila nagagawa. Lalo na yung analyzing of that data. Kung inyong naalala, sinabi ko po sa inyo, na ang prayer at saka ang faith ay 500 verses lang. Ang giving or about money at teaching sa Bible is about 2,000. So, yung mga matatalino na nagbabasa ng yung may gift of knowledge, nakikita nila kung bakit ganun. Yung difference. Okay niyo po? Bakit ang instruction ng Panginoon sa Bible about giving is 2,000? Samantalang sa prayer and faith ay 500 lang. Ang interpretation niya, mas mahalaga. No? Or mas kailangan turuan ang tao about giving. No? Mas madaling matutunan ang prayer and faith kaysa sa pagbibigay. Okay nyo? Ganun yung mga may gift of knowledge. Pero pag isa, yung verse about first coming, no? Sa kada verse daw ng about first coming, merong 8 na verses about the second coming. So, ang kanyang analysis ay, kung yung first coming ay nangyari 100%, no?
yung second coming, it will happen 800%. Ano yung sabihin nun? Mas sigurado. Kung siguradong dumating ang Panginoon nung una, mas sigurado darating ang Panginoon sa kanyang second time. So ano ang dapat maging reaction natin? Talagang dapat maniwala tayo sa sinasabi ng Bible. So yun po yung may mga gift of knowledge na papansin nila yung mga bagay na hindi mo mapapansin pagka ikaw lang ang nagbasa. Di ba? Pero yung may mga gift of knowledge, kikita nila yung changes, yung difference, yung development, yung purpose ng mga bagay na nababasa. So napapansin nyo ba na sa pagbabasa nyo ng Biblia, marami kayong napupulong, marami kayong nadidiscover na teaching. Alam niyo yung sa Bible reading natin, by the way, nasaan na tayo, no? Zechariah na tayo. Tatawid na tayo sa New Testament, no? Sa mga next week. So, madami tayong nadidiscover, no? Na madalas na natin naririnig, pero pagka binasa mo ulit, may bago kang teaching na makikita. Ganun daw ang Word of God. Hindi mo siya kayang exhaust. No? Laging may bago. No? Pero lalo na pagka meron kang gift of knowledge. No? Marami kang madidiscover, marami kang teaching na pwedeng ituro. Pero ang sabi nila, yung may gift of knowledge daw, dapat may gift of teaching. Kasi merong may gift of knowledge, pero walang gift of teaching. Pag pinagturo mo daw yun, boring yun. No? Kasi puro information na sasabihin eh. Puro observation, puro data. Nakaka-boring yun, di ba? Halimbawa, pagturuin natin dito yung mga statisticians, ano? So, puro mga numbers, puro mga tendencies ang ituturo niya sa'yo. So, nakaka-bore. Pero pagka sinabi na niya, yung kanyang analysis, yun, doon ka magigising. Doon lalabas yung gift of teaching. Pagka yung magulong combination ng mga numbers ay kanyang na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin. Doon natin maintindihan. Although, yun nga, may mga times na yung may gift of knowledge, walang gift of teaching. Kaya sabi ko nga, mas maigi itong mga ito na pagtanungan mo na lang. Anong tawag dito? Halimbawa, meron kang gustong i-research, sabihan mo itong mga may gift of knowledge. Ano yan? Excited yan. Parang magluluto yan ng isang masarap na pangulam na iahain sa'yo. Nakuha niyo po ako. Sa church daw, meron mga taong ganyan. May gift of knowledge. Okay? So, bantayan niyo yung mga sarili. No? Tingnan niyo kung ano yung mga na-obserbahan niyo. Baka isa kayo sa may gift of knowledge. Okay? Ang pangapat, wisdom. So, anong difference ng knowledge at wisdom? Okay, ito po. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8, to one there is given through the Spirit a message of wisdom. Saan ba yung wisdom? So alam po natin, no, ng mga nakaraang araw ay napag-aralan natin na ibig sabihin ng wisdom ay applying what you've learned. Yun lang po yun, ang ibig sabihin ng wisdom. Pag ina-apply mo kung ano yung natutunan mo, wise ka. Kasi marami po sa atin, marami tayong alam. Pero, hindi natin na-apply. Hindi natin na-isasagawa sa buhay natin. Sabi niya, to apply knowledge to life in such a way as to make spiritual truths quite relevant and practical in proper decision-making and daily life situations. No? So, ang isang tao daw na merong gift of wisdom, yung natutunan niya, pag-uwi niya sa bahay, nagagawa niya. Okay? Nagagawa niya. I remember si Jaire, nung mga bata pa kami. Natutunan namin na pagka nag-pray ka sa Panginoon, ay
sumampalataya ka sasagutin. Magkakasama kami nun. Sumampalataya ka na sasagutin yung iyong prayer. So yung mami niya, si Ate Mani, nag-pray siya. Yan, Lord, patigilin mo po ang ulan. Dahil magtuturo kami ng mga bata. Sabi ni Ate Mani, Lord, patigilin mo po ang ulan. Tapos na mag-pray, ang sabi niya kay Jai, Jai, galing na yung payo. Galit na galit si Jai. Sabi, bakit ka galit sa nanay mo? Bakit nag-pray siya na patigilin ng ulan? Tapos dadala kami ng payo? Ibig sabihin, hindi siya naniniwala na patitigilin ng Panginoon ng ulan. Parang magdadala ka ng just in case. Sabi ko, ano? Parang ako na tauhan din ako nun. No? Na sometimes yung mga prayer natin, totoo bang pinapaniwalaan niyo yung pinapanalangin ninyo? No? Kasi minsan pag amen ninyo, wala, nalimutan nyo na kung ano yung pinag-pray. So yun yung may wisdom. No? Matutuwa si Jay dito. Sabi ko, may wisdom siya. Okay. Ay, ibig ko sabihin, ganun ang may wisdom. Kaya mong i-apply agad. No? Or na-i-apply mo, nakakakita ka ng sitwasyon sa buhay mo kung saan may i-apply mo, kung ano yung natutunan mo. Nakuha niyo ba ako? Nagiging relevant yung Word of God sa buhay mo. Sa mga decision makings, no? Sa mga pangarap mo, nakikita mo yung relevance. No? At nakikita mo na kung wala ang Word of God sa buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Kung hindi yun ang susundin. At makikita mo rin, pagkabali yung ginagawa mo sa sinasabi ng Bible. Okay na? That's wisdom. At may mga tao na ang galing nilang mag-relate nung sinasabi from the Bible sa everyday na nararanasan natin sa buhay. That's the gift. Pagka ganun ka. Pagka nakikita mo agad yung relevance, may gift ka ng wisdom. Okay? So again, obserbahan natin ang ating mga sarili. Nakikita ba agad natin kung saan natin may i-apply yung mga natututunan natin dito sa church. Ano po? So yun ang pang-apat. Ang pang-lima, discernment. Okay, ito kailangan. Itong prayer ko, na sana tayong lahat ay magkaroon. Lalo na ako, magkaroon ako ng gift of discernment. Ano ba ibig sabihin ng gift of discernment? Sabi niya, to another, the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits. Ano ibig sabihin niya? Basahin niya po natin. Ready? Start. Really distinguish truth from error by judging whether the behavior teaching is from God, Satan, human error, or human power. Alam niyo po, as I've said, kaya tayo madalas nadadaya sapagkat wala tayong discernment. Yung iba, ang tawag nila dyan ay third eye. Pero yung tawag yung third eye lang. Dahil parang ang pangit pakinggan. Parang galing sa masamang elemento. Ang nakalagay sa Bible ay discernment. No? Yung nalalaman mo kung sinasabi mo, totoo o hindi. Yung kausap mo ay nagsasabi ng totoo o hindi. Pagka may ganun kang feeling, no? Yung sabihin may gift of discernment ka. No? Kung yung speaker, no, ay alam mo kung totoo o nagsisinungaling siya. Yung sabihin may gift of discernment. No? Alam niyo yung nagturo ako sa Makati ng mga bata noon. Humikab ako. Alam niyo, sabi ng isang bata, si teacher, hindi prepared. Sabi, paano mo nalaman? Humikab lang ako. Kasi puyat ka kagabi. Sigurado, hindi ka nakapag-prepare. Di ba? So, yung may mga ganong mga ganong hirit. Di ba? May gift of discernment. No? Alam niya kung yung turo mo ay mali. Alam niya kung ang turo mo ay hindi galing sa Biblia. At ito nga
Alam mo kung yan ay galing kay Satan, no? Or yan ay false teaching yan, no? Or galing sa human power. Mararamdaman mo yan, makikita mo yan. So meron ba kayong mga ganong pakiramdam? So naalala ko may mga nagsabi sa akin nung may pumasok dito na lalaki na nag-i-English, no? So may nagsabi sa akin na ramdam niya na hindi real yung kanyang pag-attend. Na later on, nakita natin na talagang hindi na, no? Meron siya ibang dahilan bakit siya pumasok dito. So imagine, hindi ko naramdaman agad yun. So doon nga, sabi ko, talagang wala siguro akong gift of discernment. Okay? So, dito, makikita po natin na ito po ay kailangan sa church. Ano po? Sapagkat, at saka kung merong tao na merong ganung discernment, may gift of discernment, kailangan respeto natin mga kapatid. Yung kanyang opinion. Okay? Kasi kung meron siyang gift of discernment, tama yung kanyang observation. Di ba ba? Pero, may reminder sa mga may gift of discernment. Excuse me. Hindi ko na-discern na sakit ang nalago na kailangan ko ng tubig. May paalala. Nasabi sa Ephesians chapter 4, verse 15. Basahin niya po natin. Ready? Begin. Instead, speaking the truth of love, we will grow to become the mature body of Him who is the head. Isa pa. 1 Peter chapter 3, verse 15. Basahin mo natin. Ready? Begin. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Mga kapatid, kung meron tayong gift of discernment, kung meron tayong nakikita isang tao na alam natin na siya nagsisinungaling, o alam natin na mali ang kanyang turo, ang sabi dito, you speak the truth in love. Okay? Ang mga may gift of discernment daw ay dun sa nabasa kong article, marami daw yan madalas kaaway. Nami-misinterpret parati. Di ba? Kaya nga, ito ang magandang paalaala. No? Kailangan natin sabihin ito. No? Pero, let us speak the truth in love. Let us do this with gentleness and respect. No? Hindi yung pasigaw, hindi yung masasakit na mga salita ang ating sasabihin, hindi yung may respect. Pero, alam natin na nire-rebuke natin sila. Okay? So sana po ay natandaan natin itong mga paalaala sa merong gift of discernment. Okay, so yan po ang lima dito sa director's group na makikita natin. At itong itong limang ito, no, kung meron sa church, ito po ang in charge sa direksyon ng church. Okay? Saan papunta? Kailangan itong lima na to. Okay? Para masigurado natin na maayos at tuloy-tuloy ang direksyon ng ating pong church. Okay, and then ang pangalawang group, the second group is the supporters group. Okay? Itong mga supporters group, mostly itong mga to ay anong tawag dito? Hindi sila hindi sila frontliner. Okay? Ang mga supporters group ay, they keep the work of the directors group going. They usually work behind the scene. No? Sa basketball, ito una kong narinig. They are the helpers of the helpers. Okay? Yung mga tumutulong, ito ang mga tumutulong sa mga tumutulong. Ito yung mga nagpapalakas sa mga frontliners. Okay? Sa mga mag-asawa, no, sabi nga nila, maraming mga, lalo na mga pastor, no, behind the success of a man, daw ay a woman. Okay? So,
Ito yung mga supporters group. Yung may gift of supporting. Okay? So again, importante po ito kasi kung wala itong mga ito, hindi maputuloy yung mga tao sa directors group. Okay, so ano yung mga may gift na kasama dito sa supporters group? Una, the gift of encouragement. Or in other words, exhortation. Okay? Nasabi sa Romans chapter 12 verse 8, if it is to encourage, then give encouragement. Anong ibig sabihin po ng pag-encourage? Sabi niyan, basahin niya po natin. Ready? Begin. To come alongside someone, words of encouragement, comfort, consolation, and counsel. To help them be all God wants them to be. Ang Greek word po ng encouragement ay paraklesis, calling to one's side. So yun po ang ibig sabihin ng encouragement. You call somebody to your side. Di ba? Kumbaga, dadamayan ka. No? Sasamahan ka. No? A person who will walk along with you. No? To be with you. Okay? At may mga taong ganyan. No? Yung encourager. No? Yung talagang hindi magdadalawang isip na lumapit sa'yo, kumustahin ka. No? Yung napapansin agad na, oh, parang parang may pinagdadaanan ka ngayon Di ba? Yun yung mga may gift of encouragement. Ang encouragement daw ay saying the right words at the right time. Ito, sabi ng buildingleaders.com, sabi niya, the wrong words said at the wrong time discourage me. The wrong words said at the right time frustrate me. The right words said at the wrong time confuse me. But the right words said at the right time encourage me. Okay, so andun po natin ito, no? Tandaan po natin ito. No? Kung may gift of encouragement ka, ito yung ginagawa mo lagi. You say the right words at the right time. Okay? Hindi itong number 1, number 2, at saka number 3. Kaya, bantayan po natin, ano? Kailan natin sinasabi, no? Or kailan tayo nagsasabi ng encouragement sa mga tao. Okay? Sabi po sa Proverbs chapter 16, verse 24, basahin niya po natin. Ready? Begin. Gracious words are honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Okay? So, tandaan po natin yan. Ito po ang characteristic ng isang may gift of encouragement. Yung kanyang salita ay gracious. Parang honeycomb. Alam niyo po yung honeycomb noong unang panahon. Parang yan yung chocolate natin yan. Sarap ng chocolate. Parang, sino dito yung pag-depress kumakain ng chocolate? Ako pag gutom, kumakain ako ng chocolate. Marami. Diba? Pero yun, parang ganun ang dating. Natutuwa ka, no? Na parang gumagaling ka through gracious words, through words of encouragement. Meron pong isang teacher, bagong teacher siya, yung kabilang room, yung isang teacher doon ay nahimatay. So, hinihila siya ng mga estudyante na, Ma'am, nahimatay si teacher. Anong gagawin natin? So, ginawa niya, sinipr niya. Pero nakakalungkot, namatay yung teacher ng aneurysm. So, dahil sa hindi naman niya kakilala yun, kasi bagong teacher lang siya. So, parang hindi ganun siya kalungkot. But later on, pag uwi niya, na-realize niya na, grabe, namatay sa kamay ko, yung teacher na yun. So, nalungkot siya ng matagal. So, ginawa ng principal, lahat ng mga teachers ay tinuruan kung paano mag-first aid, mag-CPR. Para in case na may mangyari na gano'n, matuto sila. So, sabi nitong teacher na to, kinausap niya yung trainer. Sabi niya, alam mo sir, lungkot na lungkot ako these past few days. Kasi nga,
Ang reason kung bakit tinuturuan mo kami niyan ngayon ay dahil sa may isa akong teacher na si Napier, pero namatay. At lungkot na lungkot ako. Ngayon ko na-realize na talagang nagigilty ako. Alam niyo, sabi nung trainer nito, huwag kang mag-alala. Kasi nung sinipiyar mo siya, patay na siya. Kaya mo nga siya sinipiyar mo. Kasi patay na siya. And be proud of yourself because you tried. Because others, they don't. Alam niyo, nung marinig niyo yun, tawad siya. Nawala na yung lungkot niya. Na-relieve siya. Na-encourage siya. So yun yung right words at the right time. Diba? At yung may gift of encouragement na ang pwede gawa. Yung right words at the right time. Okay? So, kailangan po natin yan sa church. Kailangan po yan ng mga leaders natin. No? Hindi lamang po mga pastor ang dapat asahan ninyo na magbigay ng mga encouraging words. Tayo pong lahat. No? Lalo na yung may gift of encouragement. No? Hindi man ganun kagagaling yung ating pagsasalita. No? Gaya ng sabi ko nga sa inyo, minsan presensya niyo pala ay malaking encouragement. Okay? So yun po ang epekto ng merong gift of encouragement sa church po natin. Pangalawa ay hospitality. Okay, may bago akong natutunan dito sa hospitality. Ang ibig sabihin pala nito, sabi sa 1 Peter chapter 4, verse 9 and 10, offer hospitality to one another without grumbling. Okay, ang sabi dito, basahin po natin niya ang ibig sabihin ng hospitality. Ready? Begin. To warmly welcome people, even strangers, into one's house or own church, as a means of serving those in food. Ang Greek word po ay philosenos, love of strangers. Philos, love, senos, strangers. Okay? So yung word na seno pala, stranger, apelido nila, stranger. Ang ibig po sabihin ng na may gift of hospitality ay love of strangers. Yung enjoy ka na may bisita ka lagi. No? Na pagkahalimbawa, kahit biglaan, no? Pwede ba kaming dumaan dyan, pwede ba kaming makikain dyan, pwede ba kaming makitulog dyan, pwede, okay. At tuwa ka pa, buti, huwag na kayong mag-hotel, dito na lang kayo sa amin. Yun yung mga may gift of hospitality. Tapos tuwang-tuwa sila magluto. No? Alam niyo, may mga napuntahan na akong lugar na gano'n. No? Talagang kahit anong oras ako pumunta, welcome. At ipagluluto talaga ako parati. At yung isa kong coworker, sinabihan ako, uy, huwag kang umabuso. Kahit na yung mga yan ay welcome ka parati, ay namumroblema din yung mga yan. No, sa'yo, papakain sa'yo. Pero sa totoo lang, sabi ko sa isip-isip ko, hindi ko naman na-feel na namumroblema sila. Kasi pag pumupunta ako, excited talaga sila. Well, buti na lang pumunta ka dito ka na kumain. Sabi ko, sige. Yung mga ganun, may gift of hospitality. They love strangers. No? Na parang sa kanila, no, ay ito ay paraan ng kanilang paglilingkod. No? At pagtugon sa mga pangangailangan. Pero ang iba na, wala akong pwedeng may tulong sa iyo, ito lang. No, pagpasensya natin. Di ba? So, dito sa church natin, may mga ganun. No? May gift of hospitality. Okay? Next ay service. Okay, service. Sabi sa Romans chapter 12, verse 7, if it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. So, serving. Anong ibig sabihin ng serve? Basahin nga po natin ulit. Ready? Begin. To identify and then ask God's word. However menial and use available resources to get the job done. Ang Greek word po ng service ay diakonia, na nakuha po natin yung word na deacon, attendant, or diako is to run errands. Ang may gift of service po ito. Hindi mo na kailangan utusan. Nakikita na niya, uy, kailangan ko nito. So,
Kumbaga nagkukusa ka na. No? Bumibili ka na, o kaya ginagawa mo na ito. Diba? Or, laging nag-volunteer. Basta merong gawain, may pupuntahan, laging kami, sasama kami. O ako, sasama ako. Diba? May mga taong na ano, laging nag-volunteer. Yung tuwang-tuwa na sila ay mag-serve. Hindi mo na kailangan utusan, hindi sasakit ang ulo mo, no? May kusa. Ito yung may gift of service. So, mayroon pa kayong mga ganitong desire sa inyo pong mga puso. Ang sabi nila, ito daw, gift na to, ang hindi mawawala sa church. Yung gift of service. Meron at meron talagang mga tao or group of people na maaasahan mo. Lalo na sa mga menial works. No? Yung mga mahihirap na trabaho, yung mga paglilinis, no? Pag-aasikaso, ng paghahanda, naandyan sila. At totoo po, sa mga churches na napuntahan ko po, no? Dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, talagang meron at meron talaga na may gift of service. Okay? And then, ang pang-apat ay gift of giving. Okay? Ano po ang mayroong gift of giving? Sabi sa Romans 12:18, if it is giving, then give generously. So, may gift of giving, basahin niya po natin. Ready? Begin. To share what material you have with liberality and cheerfulness without thought of return. Okay. Yan ang may gift of giving. Yung hindi ka na nag-iisip kung babalik pa siya o hindi. No? Na pagka nagbigay ka, halimbawa ang usapan ay 500, ang ibibigay mo 600 o kaya 1,000. Okay? Yung talagang hindi ka nangihinayang sa iyong binibigay. At ito pa, ang gusto kong makita natin at tanda natin. When a person has a gift of giving, hindi lang siya generous, kundi hindi siya nalulungkot kung hindi siya ma-recognize. Okay, no? In fact, mas ayaw niya na ipamamalita. Yun ang may gift of giving po. Hindi yung mga tao na ipa-flash pa. This one is donated by, no? Na pagka maliit lang yung pangalan mo, no? Masama pa ang loob. Yung may gift of giving, they don't care kung ma-recognize o hindi. Basta, natuwa sila na nakatulong, nakapagbigay sila. At sa bawat churches din po na napuntahan ko, hindi pa naman ganun karami. But this is what I've observed. May mga tao may gift of giving. They are generous. They give with liberality, cheerfulness, without thought of return. Okay po? So yan po ang mga supporters po sa church. Ang panguli ay faith. Gift of faith. Okay? Sabi niya sa 1 Corinthians 12:9, to another faith by the same Spirit. Pananampalataya. Lahat naman tayo ay may faith. So anong ibig sabihin pagka may gift of faith ka? Ito po yun. Basahin nga po natin. Ready? Begin. To be firmly persuaded of God's power and promises to accomplish His will and purpose and to display such confidence in His word that circumstances and obstacles do not shake that conviction. Okay, ang mga may gift of faith, yung kahit ang daming obstacle, kahit mo ang imposible, pero tuloy ka pa rin. No? Alam niyo ba, ang isa sa mga father of faith na nakilala ko, nabasa ko, ay itong si George Mueller. Okay? Si George Mueller, meron po siyang tinayog na orphanage. Okay? Tinaluyo siyang orphanage na umaasa lang sa donation ang pagkain. One morning, wala silang breakfast. Meron siyang 15 na mga orphans. Wala silang breakfast. Sabi nung mayordomo niya, "Sir, we don't have any food. And the kids are hungry." So sabi niya, ni George Mueller, "Okay, paupuin mo yung 15. Let them sit down and let us pray that God will give us breakfast this morning." And pray sila. Alam niyo, pagkainan nila, may kumatok.
may kumatok, no? Na itong truck na to, isang truck ng gatas, naplatan. No? Naplatan sa tapat ng orphanage. So, dahil sa naplatan, madidelay na sila sa delivery. So, sa halip na itapo nila yun dahil madidelay na rin sila, tamang-tama daw, nakakita sila ng orphanage, dinonate nila yung isang truck na gatas sa mga bata. So, imagine na, ano? Walang breakfast, pero nag-pray sila. No? Kumbaga, hindi nataranta si George Mueller. Nagkaroon sila ng food. At may mga na-experience na ba kayo na dito? May roommate ako, ang pangalan niya ay Mel Del. No? Pastor na siya ngayon. Itong roommate ko na ito sa Bible School, polio siya, pareho. No? Pareho kung ano yung kanyang paa. At ang naalala ko, sabi niya sa akin, alam mo, Pileno, gusto ko sana magkaroon ng books. Kaya lang, wala akong means. Tsaka, tingnan mo naman ang sitwasyon ko, paano ba ako makaka-diskarte ng libro. Eh sabi ko, ano gagawin mo? Eh, ganyan nga ang iyong sitwasyon. Ang gagawin ko lang magpe-pray ako. Pagpe-pray ko na yung books na desire ko ay may magbigay sa akin. Sabi ko talaga. So hindi ko pinansin yun. Hindi ko pinansin. Basta nakita ko lang, lagi siya nagpe-pray. At yun, alam ko yun ang pinag-pray niya. Alam mo, after 2 days, sabi niya, Eleno, tingnan mo to. Kinilabutan talaga ako. No? Pinakita niya yung books. Sabi ko, paano nangyari? Paano ka nagkaroon ng books? No? Basta may nagbigay lang sa akin ng address niya, sulatan ko daw. Tapos sinulatan ko, ayan na. Talaga. No? And then, nung una, parang hindi pa ako na-convince. Parang sabi ko, nagkataon na ito. Then, meron ulit siya na pinag-pray na book. Free yun ha, pero mahal yung pag binili niyo yung book na yun, it cost 1,500. So, sa amin noon, medyo mahal yung book na yun. Tapos yun, nag-pray ulit siya. After 2 days ulit, dumating ulit yung books na pinag-pray niya. Sabi ko, Monits ang tawag sa kanya. Pagka-leader ng room, ang tawag namin monitor. Sinashortcut namin Monits. Sabi ko, Monits, grabe kang mag-pray. Ang tindi ng faith mo. Sabi niya, may gusto ko makipag-pray. Sabi ko, teka, nag-isip ako. No? Kasi effective talaga siya na mag-pray. May gift of faith siya. Kumbaga parang hindi, pagka sinabi mo sa kanya, imposible yung hinihingi mo. Hindi, pag-pray ko to, sasagot ko. At 3 times mo na nangyari yun. Kaya na-convince ako. At yun ang dahilan dahil ko siya sinasabi sa inyo. This guy, first time ko nakakita, that time, na merong tao na may gift of faith. Hindi lang sa libro ko nabasa. Yung si George Mueller sa libro ko na lang nababasa. Pero ito, na-experience ko first hand, itong tao. May gift of faith. At mga kapatid, ngayong umaga, kailangan po natin lang sa church. Kailangan po natin ng mga tao na may gift of faith. Kailangan natin ng mga tao that will encourage us to keep on moving forward kahit na ang daming mga obstacles na mangyayari. Basta yan ang sinabi ng Panginoon. Basta yan ang sinabi, klinano ng Panginoon sa atin. One thing is sure, maraming mga obstacles. Pero hindi tayo bibitaw sa Panginoon. No? Kung talaga ipapanalangin natin yan, kung kumbensado tayo na ng kalooban ng Diyos, we will overcome. No? Malalampasan natin yung mga obstacles na yun at ipapakita talaga ng Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yung kalooban niya na matanggap niya. So mga kapatid, ito po ang mga gifts na ating pong makikita. Stabilizing gifts. Ang una, the directors group, administration, leadership, knowledge, wisdom, discernment. And then yung second group, the supporters group, encouragement, hospitality, service, giving, and faith. So mga kapatid, yan po ay binigay hindi lamang sa church ng Corinth or church sa Rome,
no? Or sa Ephesian Church. Yan po ay lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, pinagkalooban ng Panginoon ng mga kakayahan. At ito po ang magandang obserbahan din natin. Meron tayo dito na hindi lang iisa ang gift. Meron dito 3, 5, or isa lang. No? Pero wala sa atin dito yung walang gift. No? Kung hindi nyo maisip o ma-identify kung ano, you keep on praying. No? At yun nga, tingnan ninyo yung inyong mga sarili. Sapagkat the Lord will reveal it to you. Kung ano yung gift na binigay niya sa iyo. Again, meron po dito na may 1, 2, 3, or more than 1 na gifts. Pag-pray po natin, sama-sama po natin na i-discover at mga kapatid, gamitin natin for the service of our King. Okay? Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na aming narinig. Salamat sa mga kakayahang ito. Muli, Panginoon, sana ang maging attitude namin sa mga gifts na ito ay lalo kaming magpakumbaba. Lalo kaming magtapat sa iyo. Sapagkat kung tutusin niya ako, hindi kami karapat-dapat bigyan. Thank you, Lord, for your mercy, for your grace, for your love to each one of us and to this church. I know marami pong mga gifts na ibinigay ka sa amin. Tulungan mo kami na makita ito. Tulungan mo kami na i-develop ito. At tulungan mo kami, Panginoon, sa inyong biyaya na gamitin ito, Panginoon. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.